Bago tayo magsimula sa bagong kabanata, gusto ko lang muna magpasalamat sa patuloy na sumusuporta sa ating channel, at magbigay sagot sa mga tanong ninyo sa comments. Bakit iilang minutes lang ang video? Nasa latest chapter na tayo mga idol at kokonti lang din ang pictures na binibigay ng manhwa kaya kadalasan iba-iba ang haba ng video, tsaka ayaw ko din paikot-ikutin ang istorya para mas maging mahaba kaya sana maintindihan ninyo. Pagpapatuloy mo ba ang ibang na-recap mo? Ngayong linggo babalik na tayo sa mga Pendragon at tatapusin na natin dahil last season na mga idol, at sa iba nating recap ay padamihin muna natin ang chapters para hindi na kayo maghintay kada 2 linggo kada part. Mayroon ka bang daily recap? Ito ang pinuproblema ko sa ngayon mga idol dahil halos lahat ng mga manhwa na marami ng chapters o na kumpleto na ay may nakakagawa ng recap kaya madami sa inyo ay nakapanood na kaya hindi nagiging maganda ang engagement. Kaya baka may mairerekomenda kayo na maganda at hindi pa nagagawan ay i-comment nyo lang dito. Bakit hindi araw-araw ang upload mo? Mayroon po akong full-time na trabaho tsaka libangan ko lang ang pagre-recap kaya minsan sobrang busy at hindi ako makapag-focus sa paggawa ng script at pag-edit kaya sana maunawaan nyo. Sa muli, maraming salamat mga idol at kita-kits tayo sa susunod na upload. Sa tindi ng panggagalaiti ng nilalang ay napuno ito ng kumukuryenteng enerhiya, at dahil sa lakas ng ipinapalabas nitong puwersa ay makikita natin na nakaabot ito kay Soryong na nasa malayo. Dahil dito ay mapapansin naman natin ang pag-iba ng mukha ng ating bida, nauunawaan na tunay ngang napupuno ng galit ang tuko. Maya't maya pa ay kaagad na lumukso ng napakabilis itong maliit na nilalang para atakihin ang batang lalaki kaya dali-dali namang pumaharap si Hwayon sa ating bida. Nang makalapit ang mabilis na paparating na umaataking fat-tailed gecko ay kaagad niya naman tinulak itong si Soryong sa tabi, na siyang naging dahilan ng pagtilapon nito papalayo para magawang maiwasan ang malakas na pag-atake ng delikadong nilalang. Subalit kahit siya ay natumba na sa lupa ay mabilis na bumaling ang atensyon sa kanya ng tuko, kaya dali-dali siyang bumangon at pinagsabihan ang sumisiklab sa galit na nilalang na maghintay muna at hayaan siyang magpaliwanag. Kasunod nito habang kanyang hawak ang nasa maayos na ngayong lagay na tuko ay ang kanyang pagsabi sa kasama nito na pinapangako niya na hindi ito ang kanyang inaakala. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang siyang nahinto dahil sa kanyang naririnig na tunog. Ito ay ang kanyang hawak na maliit na nilalang na bigla na lang tumayo at nagsalita sa kanyang kasama, na labis namang ikinagulat ni Soryong. Dahil sa biglang pagsasalita ng nilalang, ang nanggagalaiti at nagpapalabas ng malakas na enerhiya na fat-tailed gecko ay bigla na lang napatayo at kumalma. Maya't maya pa habang ang dalawang nilalang ay patuloy na nag-uusap ay makikita natin ang kanilang pagtawa kaya namangha ng husto si Soryong. Makalipas ng ilang sandali ay mapapansin naman natin ang nagmamadaling pagdating ng pinuno ng angka ng Peng at ng kanyang mga kasama papunta sa ating bida at sa mga nilalang. Hindi nauunawaan ang sitwasyon, naiinis ng husto at pasigaw na isinaad ni Muhuan habang hawak ang kanyang malaking espada na ang maliit na bastardong nilalang ay napakabangis at napakabilis kaya hindi niya inaasahang makakalusot ito sa pagitan ng kanilang mga binti. Dahil kaagad silang napansin ng nilalang ay muli naman itong napuno ng galit kaya kaagad itong nagpalabas ng kanyang enerhiya. Subalit dali-dali namang pumagitna si Soryong at pasigaw na nagsabi na sila ay maghintay. Ito ay para patahanin ang sitwasyon pagitan sa dalawa. Ipinaliwanag niya naman sa kanyang mga kasamahan na siya ay maayos lang at nagpakiusap na sila ay umatras muna ng kaunti dahil susubukan niyang kausapin ang nilalang. Hindi naman makapaniwala ang pinuno ng angka ng Peng at ang kanyang mga kasama sa kanyang sinabi kaya nagtatakang natanong ni Muhuan kung sa tingin ba nito ay maiintindihan ng bastardong tuko ang kanyang mga sasabihin. May tuwa naman siyang sinagot ni Soryong habang nililingon ang maliit na nilalang na mukhang bahagyang nakakaintindi ito ng salita ng tao at mukhang hindi na ito muling aatake sa kanila. Tinawag niya naman si Hwayon at kanyang natanong kung pwede ba siyang kumuha ng mga natuyong damo. Nagulat naman ang batang babae sa kanyang utos at nagtaka kung saan niya ito gagamitin, ngunit agad niya din itong sinunod. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa lugar kung saan mayroong maraming nalantang halaman at masayang kumuha ng mga damo kasama ng kanilang alagang centipede. Makalipas ng ilang sandali pagkatapos nilang makatipo ng natuyong damo ay kaagad naman nilang inilagay doon ang fat-tailed gecko na mayroong nabubulok na buntot. Kaya habang ito ay nagpapahinga dito,
Ipinaliwanag ni Soryong sa kasama nitong nilalang na huwag siyang mag-alala dahil wala siyang balak na manakit sa kanila. At wika nito na binalatan niya lang ang mga natirang balat sa katawan ng kanyang kasama na ayaw matanggal at inalis ang bumabalot na balat sa mga mata nito. Dagdag pa ng ating bida na siguraduhin lang nito na dilaan ang mga mata ng kanyang kasama para hindi ito matuyo. Nauunawaan ang sinabi ng ating bida, kaagad na lumapit ang tuko sa kanyang kasama at sinunod ang utos ni Soryong. Gayunpaman, naagaw ang kanyang atensyon at ni Hwayon dahil isinaad ni Soryong na kahit na ganoon ay mayroon pang isang problema ang natitira. Napahawak naman siya sa kanyang ulo at nag-aalala na ipinaliwanag na ang kanyang mata ay gagaling ng maayos subalit ang kalahati ng kanyang buntot ay nabubulok na, kaya ang pagdila dito ay hindi makakatulong. Napatingin naman ang nilalang sa buntot ng kanyang kasama at pansin niya na totoo at tama ang sinasabi ni Soryong. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nito dahil sa muling pagsasalita ni Soryong, nagsasabi habang ang kanyang dalawang kamay ay nagbibigay paglalarawan na kanyang ibig sabihin ay kinakailangan nilang putulin ang buntot nito sa mas lalong madaling panahon. Ang sinabi nito ay nagawang maunawaan ng tuko at ng kanyang maisip ang sitwasyon at ang pangyayari na magaganap sa isinaad ng ating bida, bigla na lang siyang muling nagalit at nagpalabas ng malakas na sigaw papunta kay Soryong na kanya namang ikinagulat. Sa tindi ng galit ng nilalang ay walang pag-aalinlangan naman itong lumukso papunta kay Soryong para siya ay atakihin, kung saan sa kanyang labis na pagkagulat ay wala na siyang nagawa kundi ang mapasigaw na lamang dahil sa tindi ng takot. Makalipas ng ilang minuto sa loob ng kuweba habang nakaupo ang ibang miyembro ng grupo sa kanilang ginawang apoy, malapit dito ay makikita natin si Muhuan na pinagmamasdan ang dalawang bata na nakaupo sa bato na mayroong ginagawa. Mapapansin naman natin ang paghawak ni Hwayon sa pisngi ni Soryong kung saan siya ay napadaing sa sakit na kanyang nararamdaman. Kaya kanyang nadidismayang isinaad na ang maliit na nilalang ay walang utang na loob dahil kanya lang naman na gustong tumulong, ngunit pinagsabihan lang siya ni Hwayon na manatili dahil nilalagyan niya ng gamot ang pisngi nito dahil baka ito ay mag-iwan ng peklat sa kanyang mukha. Napatawa naman dito ng napakalakas si Muhuan at isinaad na magmumukha na ngayon si Soryong na isang tunay na lalaki dahil nagtamo siya ng isang peklat sa laban. Dahil sa kanyang sinabi ay napalingon naman si Hwayon sa kanya nang may nagliliwanag na mata at naiinis na mukha kaya bago pa man ito matapos ang kanyang sinasabi ay napahinto itong pinuno ng angka ng peng sa takot. Gayunpaman, habang hawak ni Soryong ang kanyang namumulang pisngi, natatawa niya na lang na naisip na kahit ganito ang nangyari sa kanya ay nagawa nilang malinaw ang hindi pagkakaintindihan nila ng fat-tailed gecko. Nagpatuloy naman siya sa pagmasid kay Hwayon at sa kanilang mga alagang centipede na naglalaro sa kanyang katawan, at kanyang pansin na ang mga ito ay walang reaksyon o hindi nila nararamdaman na ang tuko ay mayroong intensyong pumatay kaya alam niyang walang masamang balak ang nilalang at hindi nito layunin na manakit. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa biglang pagdating ni Gupi at pagtawag sa kanya kaya kanyang natanong kung ano ang kailangan nito. Ipinaliwanag ni Gupi habang ang fat-tailed gecko ay kanyang kasama sa kanyang tabi na mukhang ito ay mayroong gustong sabihin. Dahil dito ay napakamot si Soryong sa kanyang pisngi at natutuwang natanong kung sa wakas ba ay handa na ito para sa kanyang ginawang suhestyon. Kaya nagbigay naman ng pagsang-ayon ng maliit na tuko gamit ng kanyang ulo. Nagpapahiwatig na pumapayag na siya sa gustong gawin ni Soryong. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nito dahil sa biglang pagyuko ng ating bida sa kanyang harapan at pagsabi na kung ganoon man ay gagawin niya ang kanyang makakaya, subalit bago nito ay mayroon siyang bagay na gustong tanungin sa kanya. Ito ay kung anong bagay ang kanilang kinakain, dahil kung puputulin niya ang buntot ng kasama nitong tuko ay kailangan niyang kumain ng bagay na masustansya para siya ay mabilis gumaling. Napunta naman ang atensyon ng mga tao sa loob ng kuweba sa maliit na nilalang dahil hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at kaagad na tumalon sa kanyang kinaroroonan at dali-daling tumakbo. Kaya kaagad ring nagmamadaling tumakbo si Soryong para siya ay sundan at tanungin kung saan ito papunta, nang mayat-maya pa ay nahinto ito bigla sa isang buto ng halaman na nakabaon sa lupa ng kuweba. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Soryong at siya ay napatingin sa ibaba. Ito ay dahil pansin nito ngayon na kinuha ng tuko ang buto sa lupa gamit ng kanyang bibig at ipinakita sa kanya, marahil nagbibigay sagot sa kanyang tanong kung ano ang kanilang kinakain. Nang makarating si Muhuan at si Hwayon sa kinaroroonan ni Soryong at ng fat-tailed gecko, natanong ng batang babae kay Soryong kung pwede ba nitong tingnan ang kanyang hawak, na agad namang pinasangayunan ng ating bida. Kinuha naman kaagad ng batang babae itong buto at kaagad na sinuri ang bagay. At nang kanyang matapos ang pag-aanalisa,
Ipinaliwanag niya kay Soryong na nakakaramdam siya ng kaunting internal energy na tumatagos palabas sa buto kaya siya ay nakakasigurado na ito ay isang buto ng spirit herb na karaniwang tumutubo dito. Ibinigay niya naman ito sa ating bida at nang ito ay kanyang makuha ay labis ang kanyang pagkamangha dahil unang beses niyang makakita ng ganitong bagay. Nagsabi naman ang pinuno ng angka ng Peng na mayroon siyang narinig patungkol dito noon, at ang sabi ay ang mga spirit herb ay palaging tumutubo kung saan naroroon ang mga spiritual beast. Kaya habang pinagmamasdan nila ang natutulog na mga centipede malapit sa kanila sa dulo, isinaad ni Huayon na kung ganoon nga, marahil ang mga fat-tailed geckos na nandito ay kagaya ng mga centipedes na nabuhay sa pagkain ng internal energy ng spirit herbs. Nang bigla na lang nagulat si Soryong dahil kanyang naunawaan ang kahalagahan ng buto na kanilang nakuha kaya kanyang natanong na hindi ba isang malaking problema na kanila itong hinukay palabas sa lupa. Kaya dali-dali siyang naghukay sa lupa gamit ng kanyang kamay para muling itanim ang kanyang nakuhang buto, subalit pinagsabihan lang siya ni Muhuan na ito ay wala ng saysay. Lumapit naman siya sa ating bida at hinawakan ito sa kanyang balikat sabay sabi na sa sandaling mahawakan ito ng kamay ng tao, ang spiritual herbs ay hindi na kailanmang tutubong muli. At marahil alam din ito ng maliit na nilalang kaya ito ay kanyang kinuha sa lupa at ipinakita sa kanila. Dagdag pa nito na kahit na itanim pa niya ito ulit, hindi na ito tutubo lagpas sa ganitong punto. Dahil sa kanyang nasabi ay wala nang nagawa ang ating bida kundi tanggapin na lamang ito. Pumasok naman sa kanyang isipan na ang mga fat-tailed geckos ay naging kawawa dahil sa pagkuha ng general na si Jagal ng spirit herb sa kanila noon, kaya habang siya ay naiiyak na may halong inis ay paulit-ulit siyang nanghingi ng kapatawaran sa mga maliliit na nilalang dahil sa mga ginagawa ng mga tao. Pumunta naman tayo kay Muhuan kung saan napunta ang kanyang atensyon kay Gupei at natanong niya sa kanya kung ano ang pangalan ng spirit herb na kadalasang tumutubo sa loob ng kuweba na kanilang kinaroroonan. Kaya habang patuloy na pinapatahan ni Huayon si Soryong na ngayon ay nakaluhod sa lupa, sinagot siya ni Gupei na sa kanyang pagkakaalala ito ay tinatawag na frost ginseng. Kaya may tuwa naman itong isinaad na ang kinakailangan lang nilang gawin ay maghanap ng bagay na nagbibigay ng parehong internal energy sa frost ginseng, kaya bigla namang nabuhayan ng sigla ang ating bida at napuno ng pananabik dahil sa kanyang sinabi habang nagtatanong kung mayroon nga bang bagay kagaya nito. Napangiti naman itong pinuno ng angka ng Peng at isinaad kay Soryong na syempre mayroong ganoong bagay. At ito ay isang bagay gaya ng frost ginseng na nagtataglay ng esensya ng maginaw ng internal energy at ito ay ang tinatawag na ice jade. Gayunpaman, siya ay napaisip dahil mayroong problema dahil hindi nila alam kung papaano ito makukuha, ito ay dahil ito ay sobrang bihira at kahit nagamit ang pera, hindi ito basta-basta na lamang makukuha. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nilang dalawa dahil sa pagsasalita ng batang babae, ito ay dahil mayroon siyang kilala na mayroon itong bagay na ice jade. Dahil sa kanyang sinabi ay napuno naman ng pananabik ang dalawa dahil ito ay isang magandang balita. Sa tindi ng kasiyahan ay dali-daling lumapit si Soryong sa batang babae at natanong kung sino itong tao. Subalit hindi ni Huayon alam kung saan sisimulan at ipapaliwanag kung sino ang nagmamay-ari nito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, parang naiinis at hindi niya nito gustong isiwalat na isinaad na ito ay nasa pagmamay-ari ng ibang damo o kung anuman ang matatawag sa kanila. Nagtaka naman itong si Muhuan kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagsasabi niya ng damo, habang ikinagulat naman ito ni Soryong dahil kanyang naaalala na tinawag niya noong una itong si Huayon na isang damo sa halip na isang bulaklak. Kanya namang napansin ang naiiritang paghinga ng batang babae. Kaya kanyang nagugulat na natanong sa kanyang isipan kung ano ang problema dito at kung ito ba ay isang magandang ideya. Kaya marahil sa mga susunod na kabanata ng ating kwento ay lalabas na ang ibang tinaguriang bulaklak ng Central Plains na magiging karibal ni Huayon kay Soryong.